Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, divorce sa partibismo kan pagkakaaprobar kan House Bill number 9349 big kontra kan nagkapirang sektor sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong persona nakabali sa iwaranta system dakup sa laog kan syudad kan Naga. 33 anyos na lalaki nadakop sa pinagibong drug bypass operation kan mga miyembros kan autoridad. Sa tuya pang pamayukan na barata sa lado lokal, mga personay kan Philippine National Police nagtaon ninda mga lektura sa partibismo kan mga residente sa Banwaan kan Kamaligan na Camarines Sur. Most wanted persona natiklo kan mga autoridad saro pala na miyembros kan Communist Terrorist Group o NPA. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdom. Mga tugang maray na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal and programang Bagong Pilipinas sa Barangay Community Engagement Batang Mayki asin na Aki na Mayki ang ipinagatulod kan Kamaligan Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Jason B. Andres and Chief of Police kan sinambit ng Banwaan. Katakod kan na sambit ng programa panao ana mga inikan na mga pinag-aapod na IEC materials asin man nagkaigwaman need seminar mapadapit man sa road safety tips, anti-kidnapping tips, 10 rights of every Filipino child, aki na may key program o ianda itinutulod kan da Philippine National Police kabali sa pinagpaliwanag kan na grupo iyo an manungod man sa Republic Act 7016 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Republic Act 9208, Republic Act 10364 na pinag-emyendahan kan Republic Act 1161 o ang pinag-aapod na Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022, Republic Act 11930 ang pinag-aapod na Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o ang inaapod na USAIC kabali sa mga itinutulod kana nasambit ng opisina kan Philippine National Police sa Banwaan kan Kamaligan na Camarines Sur, iyo ang pagkakaigwanin maraya na harmonia sa pagultanan kanda grupo kanda komunidad asin man kanda Philippine National Police. Nangapudan man ang mga ini nakon igwanin mga problema na kinakatubang urog na sa partibismo kanda mga pang-abuso sa mga kaakianda, abuso sexual asin man anda pinag-aapod na
person trafficking ini ang kinakaipuan na ipaabot tulos sa parte kada Philippine National Police usa sa indang hipatura yaon sinda tanganing mag-assister kan ano man ang mga problema na pwedeng ipaabot kan komunidad. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang barata sa lado lokal, LGU Pasakaw, Coast Guard, nagtabang para masiguro na salbado mantang stranded ang mga pasayro o na mga pasayro sa Banwaan kan Pasakaw Port kan nakaaging aldaw tinabangan. Detalles kan report Uyet Paderes. Siguro kan Coast Guard sa Pasakaw, Camarines Sur ang seguridad kan abuton sa 61 pasahero kan barko pasiring sa Claveria, Burias Island sa Masbate. Temporaryong na standard kan nakaaging aldaw sa Pasakaw Port uli sa bagyong Aghon. Kaibahan ang lokal na gobyerno kan Pasakaw ang Coast Guard MLWD nagtaon ng pagkakan asin inumo na tubig mantang nasa laog kan passenger terminal kan port. Ang pagtarabangan kan Coast Guard asin LGU Pasakaw asin iba pang ahensya importante para sa sarong epektibo asin marikas na aksyon bilang simbag sa siring na sitwasyon. Mientras tanto salbado na nakabiyahe ang mga standard na mga pasahero sa sendang destinasyon pagkatapos na magtaon ng go signal ang Philippine Coast Guard Pasakaw. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakop sa ikinasa nga anti-illegal drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police asin mad sa koordinasyon man kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Kabikulan ang sarong lalaki na tulak kan illegal na droga alas 4 ni na pagkapon kan sudma duman sa Porok City, Barangay kan Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Anasambit ng lalaki pinagbistong si Dudoy, 33 anyos, may kasaruan asin sarong tri-mobile driver, residente kan Porok 6, Barangay kan Rizal sa sinambit ng Banwaan and sarong miyembros kan Philippine National Police anag sagin-sagin na pusher buyer asin buminakal nin sarong pidasong Hetzel transparent plastic sachet na may laog ni shabu asin nakumpiskar pa sa dasambit ng suspect iyo ang duwang pidasong Hetzel transparent plastic sachet na may katamtaman ni pagkadakula o medium size naglalaman na pinagtutubudan na shabu ang pag-inventaryo asin pagmarka kan nakumpiskar na mga pidasong mga ebidensya ginibo sa presensya mismo kanda mga barangay official kanda sinambit ng barangay asin banda digdi pig tawanan manda ninda pahayaga ana suspek kan sa iyang karapatan na tangani man na ipa sa irarum sa parte mismo kanda kustodiya kanda Philippine National Police anasambit ng suspek sa presente ana atubang ning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa paagikan kooperasyon asin pagtatarbangan kan mga namamanuan asin man kan mga barangay opisyal pati naman pulis padagos ang pagpapakusog kang kampanya kan PNP sa Kabikulan kontra sa illegal na droga. Ta iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pinakadakulang proyekto kan gobyerno nasyonal na NBP 2.0 na mapakusog kan internet connection posibleng mapunan naman sa Kabikulan. Daryl Banya sa report. Ano man na bulan, posibleng punan ang proyekto kan gobyerno nasyonal digdi sa Kabikulan sa pagpakusog kan internet signal sa bilog na nasyon sa paagi kan National Broadband o ang NBP 2.0.
Ini matapos ang matriyumpong consultation dialogue na pigkondusir kan National ICT Planning Policy and Standard Bureau sa pangenot kan direktor na si Maria Victoria Castro sa Sarong Hotel Duman sa Legazpi na pigatindiran kan mga opisyales kan manaylain na ahensya di gobyerno, mga lokal na gobyerno, asin iba pang sektor digdi sa Kabikulan. An NBP 2.0 kan gobyerno, iyo ang pagbugtak nin mga fiber optic cable, asin wireless technology, tangarig na mapakusog, maparikas, asin mapakarhay ang serbisyo kan internet sa bilog na nasyon. Sa lindong kan programa, target na marealisar ang 300 Mbps download average internet speed, asin makakonektar ang daimababa sa 70 milyones na mga Pilipino sa taon 2028. Base sa ICT, sangunya na sa 100 Mbps na ang average download speed kan internet digdi sa nasyon, kung saan sobra sa 40 milyones na mga Pinoy ang nakakonektar digdi. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na wanted person na miyembros kan Communist Terrorist Group o NPA. Ang nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa Kabikulan sama sa pinakusog na law enforcement operation kan PNP Bicol. Nagresulta ini sa pagkakadakop kan Regional Most Wanted Person kan Bicol asin sarong miyembros kan Communist Terrorist Group o ang pinagaapod na NPA sa magkasuway na operasyon da ini pinagagibukan na sudma. Segun sa report bandang alas 4:30 ni na pagkahapon ikinasakan mga operatiba ang sarong warrant of arrest laban kibong si alias Bong anda nakakatubang ning kaso nga murder na mayo ni na magkakarigong piyansa sa ngunyan ana suspect yaon sa kustodiya kanda Balero Municipal Police Station manta nga formal man iya sinampa kana sa nasento PNP an warrant of arrest ki alias May. Si alias May ana sa irarom kana liderato ni Eliseo Cabarlis alias Kiko kan Squad 2 Platoon Wanda KLG North. Sa presente, nasa kustodiya ini kan San Fernando Municipal Police Station para sa magkakarigong kaso. Iniyo na atubang ning kasong attempted murder na duwang kaso. Iyan basado man sa inisyo kan RTC Branch 50 sa Nasento Masbate kan Pebrero 7, 2024. Basado sa liderato kan Philippine National Police Regional Office No. 5 sa paagi ni Police Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon. Ang mga matrayon po na operasyon ay patunay kan dedikasyon kan Philippine National Police Bicol sa pagpapadanay kan katrangkiluan asin maray na pasi orden sa Bicol Region padagos man napapakusugon and sa indang operasyon laban sa kriminalidad asin iba pang mga elemento na nagbubunga nin kareribukan sa laog mismo kan komunidad. Ini parte kan pangako na protektaran ang mga namamanwaan asin siguraduhon na ang kaligtasan kan kada saro basado sa payag ni Police Brigadier General Dizon. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Angkol arestado sa San Fernando huli kan kasong qualified ref. Report ni Mike Gravito. Nag-apiap mo dyan in malipot na rehas sa karsel kan San Fernando Municipal Police Station ang sarong angkol na sarong construction worker matapos na ini dagos ng ramalan kan mga autoridad sa paagi ni mandamiento de arresto de pinagpaluwas kan husgado. Sa report gikada sa PNP San Fernando pasado alas 7 kasubangi duman sa zona 4 barangay Biberon San Fernando Camarines Sur kan iserbi kan mga tauhan kan San Fernando Municipal Police Station katabang ang mga tauhan kag Police Station 13 QCPD o Quezon City Police District. Pinagadakop ang persona ni Angel May Agum sarong residente ka nasambit ng barangay dyan sa Berberon, San Fernando, Camarines Sur. Armado ang mga otoridad kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas ni
o kan pinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 106 duman sa Quezon City, National Capital Region, nilulaman sa kasong qualified rape na nakomitira ni Angel. Ang nasabit na persona ang nakatalaan ibiyahing unyan papasiringon duman sa syudad kan Quezon kung sa inya nakomitir ang sa iyang kasong qualified rape. Para sa serbisyo publiko, si Mike Rabito, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP ang sarong babae na may kasong qualified theft digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Inaresto ini kan na mga autoridad bandang alas 6:31 ninda pagkahapon dyan sa Suna 5 Barangay kan Calawag, Naga City. Ang mga personay kan PNP station na number 5 iyo mismo o station na number 2 iyo mismo ana nanginot tangani man na dakupon ana nasambit na nga suspect na babae sa paagiman kan bisa kan mandamiento de arresto na pinag-issue kan na korte sa pagbalga kan sarong leia na pinag-aapod na qualified theft ana nasambit na nga suspeka and tinutugutan man na makapagpiansa sa kantidad 12,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang akusado ang pinagabasan man kan sa iyang mga diretso sa pagikan na tataramo na Bicol asin ini ang tulos man na pinagadara sa Naga City General Hospital tangani man na ipa-examine sa mga doktor. Ang nasambit na nga suspek nakakulong na ngunyan sa ipaturakan pulisya digdi sa laog kan Naga asin pinagalat na lang ang magiging disposisyon kan korte. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 5 mga bagong truckan SWMO kan Naga nakatalaan na mag-abot. Report ni Oka Isminda. Nakatalaan na nga mag-arabutan na 5 kayong bagong unit na truck sa Naga City. Ini kadagdagan na ayuda sa paghahakot ni na basura. Ang saro digdi, iyo na truck na sulaminting papel, iyo na bugtakan kan mga solid medical waste na kukuanon sa mga hospital. Nagbidding na po ng nainot na set, 2 unit, delivery po gunya na July. Nagdugot naman po sa itong alkalde, si Mayor Nelson, ng another 2 units. Maabot po siya, estimated po, baka October, November. As in, nagdugot naman po na magpakalakitakan si sarong unit sa medical waste collection. Para man po matawanan naman po ni ikot na pag-ilig ang nagdadakula pong medical waste generation in this area. Pati yan ka na naging kumpirmasyon na ni Engineer Chuel Martin kang SWMO. Dagdag na barata sa lado lokal, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Barata, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar kan Public Safety Office sa PSO digdi sa laog kan siyudad Naga. Nasa lugar kan Barlin Street, Haranidjan sa Metropolitan Cathedral, and pig tutugutan na parkingan and sarong side kan tinampo. Ini iyo ana nakapalaman kaya sa ordinansa kan siyudad Naga na saro ng tinampo sa nasambit ng lugar ang pwedeng parkingan. Pigkumpirma ini ni Professor Rene Gumba ang pamayukan na Public Safety Office PSO Naga na may problema ang Naga sa tuwing services kaya daingon yan ini nagkakaigwanin operasyon kan na tuwing sa Naga ang opisina kan na PSO ninulitaan operator kan na tuwing agency o tuwing truck sa siyudad Naga ang natatakot huli kan na provision sa sinambit ng ordinansa na inaprobaran kan Naga sa tuwing ordinance mayo nin liability ang lokal na gobyerno kan Naga kaya natakot ang operator kan na tuwing truck na baka silang ang manimbag kung may madamage na mga bihikulo sa pagbutong kay ni uya si Professor Rene Gumba kan PSO Naga.
po. So nasa ordinansa diretso yan. May side lang yata ito, pero sarong side dyan ang no parking. Iyo po. Si ordinansa ta kaya bagay kung pinagdesignar na mga tow-away zone, may wheel clamp areas. So alagad mo niyan ka, Benji, may problema kita sa towing services dahil so accredited towing agency ta medyo naghagit man pero sa provision duman sa ordinansa mayong liability so city so kaya nagadit man siya na baka siya lang ang liable kung ma-damage so hinatak na sasakyan. So sa araw kaya na sitwasyon po ang default kaya garo makontrol na naman sa PSO. So kaya nagsalang na kami ka Benji ning request for tow truck ang public safety office procurement para magamit. Meantime, wheel clamp po ang ginagamit sa immobilization. Si Professor Rene Gumba kan na Public Safety Office PSO Naga sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mientras tanto, dakol pa nin mga tsoper na nin behikulo sa laog kan Naga, ana matatagas talaga ana payo na day minasunod sa lado kan mga ordinansa orog na duman sa pigapod na no parking area. Kaya ngunyan na nagtatarabang-tabang na ang liderato kan Philippine National Police, PSO, LTO, Highway Patrol Group. Rayaon ngunyan sa laog kan siyudad Canaga nag-ooperar ang mga ini. Alagad ipinagpayag ni Gumba na ana one time big time na piga papasunod kan liderato kan Philippine National Police. Magayon ang naging epekto sa payag kan LTO dakol na subuot ang nagpaparehistro acid digdi nagparinyo kan sa indang mga lisensya. Oli kan na positibong epekto kan kampanyang ini ipagpapadagos-dagos ini kan siyudad kan na Naga. Uya pa si Professor Rene Gumba kan na PSO. Ito po yan. In fact, turuwang nabagangon yan ng PNP, PSO, pati nga LTO, Highway Patrol, yan sa tuya, nag-ooperate. Itong one time, big time taka Benji, medyo maray ang epekto. Sabi kang LTO, nagdakol so nagporsiging magparehistro, mag-renew ng lisensya. So mga arap kayan, positibong epekto and we intend to continue that para mas maray na may paabot so importansya kang disiplina. Ang totoo kayan, ang ideal ko na dawa mayong enforcer sa mga driver, sa mga road users, conscious. Dahil hindi makaserwisyo, dahil hindi alaga tama ka man. May mga pasaway talaga. Lalo nagdadako lang puti kong buhok. Si Professor Rene Gumba kan na PSO Naga. Pigkumpirmar ni Mama MC anda presidente kan na E-Trike Association da digdi sa laog kan siyudad Canaga na mayo nin problema pagabot sa asosasyon kan e-bike. Sulaminti sa naman ang nagkakaigwa nin problema iyo ang nagkapirang mga operator na ginigibo na pangkayod ang sindang mga unit na malinaw subod sa reglamento na bawal ining magkayod para mag-pick up nin mga pasahero. Ang nagabus na pangkayod na padyak, trimobile umaging jeep, kinakaipuan igwa nin na prangkesa antis na sinda mag-pick up nin mga pasahero. Duang miyembro na kana asosasyon na kana e-trike na may plate number nagkakayod sa sirong kana supermarket. Ini ang tinawan na nindanin atensyon asin kan bicycle board sa paagimanda ni Boboy Hernandez. Pigtanggalan na nin sticker asin dagos ng pighali sa partikan asosasyon huli tabag bawal maliwanag na day pwedeng ikayod ang e-trike huli ta delikado manini sa mga malunad o mga pasayro. Uya, si Mama MC anda presidente kan na E-Trike Association sa Laog Canaga. May man pong problema. E-bike po may problema. Ang nagkakaigwa pong problema, ito pong mga may sadiri kan e-bike na ginagamit pong pangkayo. Ay, mayo po ang may ano sako po yan ang city kasi po ang gabos na pangkayod, pajak man siya, tricycle man siya o mga jeep man po siya, kaipuhan pong may prangkesa para po makakayod ka. Iyo po.
baka umiman po yan mga member, today po kami nagpapamiyembro ng kolorum po. Igwa po nakaabot sa muya na dua ata na member mi, na igwa siyang plate number, na nagkakayo sa Sirongkan Market, pigtawanan mi pong atensyon, pigcall mi po ang atensyon, pigcall mi din po ang atensyon kan bicycle board si Sir Boboy, tas siya ang nagtatao kan ng tawag din Hernandez po. Pigtanggalan mi po siya ng sticker kan asosasyon, pighalik mi po siya sa asosasyon, tasaro po yan sa violation mi. Maliwanag po yan na dai po pwedeng magkayod. Ang e-trike sa inot na inot po, delikado po yan sa mga nagsasakay. Si Mama MC, ana presidente kan na E-Trike Association digdi sa laog kan Siyudad Cinaga sa entrevista kan programang Ciudadano ni Station Manager Bibot Calya. Ang mga E-Trike na igwanin na pagbalga o violation na nagibo urog na duman sa mga nagkakayod kung an mga ni ana may reklamo daiman tulos da pigdadakop kan PSO o litay ni an pinagsusurveillance pa kan grupo tanganing nga daiman subuot mapaul o mabugtak sa ahlanganin an pagdakop sa mga ni pigihiling kan mga autoridad kung nagkakayod ana e-bike o e-trike base sa sumbong na nakakaabot sa opisina kan PSO. Dagdag pa na kung maaksidente ang e-trike, mayong habol ang pasayro, quits ang luwasa huli tamayo nin rehistro o prangkisa na itinatao ang Siyudad Cinaga. Uya si Mama MC ang presidente kan E-Trike Association sa Naga. Po yan kaagad dinadakop. Pig-surveillance po yan para masiguro kung perang beses, igwa na po yan pig-surveillance para daiman po ma-foul ang pagdakop sa inda. Pigihiling man po ninda, pag naitip na po sa inda itong certain e-bikes na ini, nagkakayod, pigihiling man po ninda talaga yan kung nagkakayod, perang beses, perang aldaw ninda, pigihiling kung talagang nagkakayod. Madali man po yan ma-determine Pero naman po ninda yan. Kaya inda po yan. Kung may nangyari po sa inda, ang problema po ninda, ang aksidente, padai po talaga, magiging quits ka po dyan. Tamayo po talaga kayong mong habol dahil po yan ay daiman register at mayo po siyang prangket. Si Ma'am MC, ang presidente kan E-Trike Association na sa laog kan Siyudad Cinaga sa entrevista kan programang Ciudadano ni Manager Bibot Calya. Tiga paplanuan ngunyan kan na COMELEC na automated ana barangay election na 2025 alagad nin huli ta kinakaipuan pang magkaigwanin bidding asin preparasyon ka na mga kinakaipuan na mga materialis para sa papaabuton na barangay asin SK election 2025 kaya kapus na subuot sa budget asin kapus naman sa oras kung sa masunod na taon gigibun ang duwang eleksyon kaya dai maipapasunod ang pinag-aapod na automated election sa barangay. Uya si COMELEC Officer Abogadong Maiko Julia kan COMELEC Naga. Ang purpose pa kaya ng COMELEC, gusto nga ko ang COMELEC automate ang barangay election Pero siyempre mabidding pa sa tas ito mga mga materials para sa barangay election, kapos na talaga sa budget sa oras kung within a year gaganapon ang duwang eleksyon. Si COMELEC Supervisor Abogado Maiko Julia kan Siyudad Cinaga sa entrevista kan Radyo Banat ni Benji Rivera. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal pagkatapos kan 12 taon na nagadanda si dating DILG Secretary asin na Mayor Jessa Robredo kan Siyudad Cinaga. Padagos pamangiraray na pigrurumdum ini kan mga taganaga ini kan mga yaon sa parte mismo kan manlain-lain ng mga sektores sa komunidad uli kan bagay na niya pinasalamatan ni Botsa Robredo
ana matuang tugang ni Jessa Robredo an padagos na pagrumdum kay Jessa Robredo orog na sa mga naginibuan kani sa laog kanaga kabali na an pagtulod kan silag na gobyerno kasudma pinagagibo ad sarong seremonya digdi sa laog kan na siyudad Kanaga sa mismong kaaldawan o birthday ni Jessa Robredo kung saan nagkaigwa ni na dikit na programa pinag-atiriran na kanagkapirang mga residentes Kanaga asin man lain-lain na mga sektores. Uya si Boots Robredo matuang tugang ni Jessa Robredo. Nagpapasalamat sa makalis ang dosing tao si Jespo Pedrulum Dumpa. Nagpapasalamat ako ba siyempre kami katong nawara si Jess. Igmatic. Langon yan, nagaro ako pinagmaray, si Pedrulum Dumpa giraray siya, nagpapasalamat kami sa gabos na mga nag-aasikaso kayo ni, gabos na nagdiligi taon-taon para girumdum ang kaya kumpaya. Kaya ko itong day kasi aram pa ko man yan sikreto yung sa naga ang kaya naginitukan. Yung man lang po yan ang ano po sa Partiyan ka na mga pahayag ni Boots Robredo tugang ni Jessa Robredo sa ginibong seremonya sa pagrumdum ka na sa iyang birthday. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, piglip na ka na Coast Guard, Camarines Sur, na pagbawal sa anuman na lulunadan na pandagat, urog na dumanda sa mga roro na binabiyay sa Burias Island, ana lifted kini kinibukasudma. Kaya ang gabus na mga lulunadan pandagat, urog na itong biyay sa Burias Island, tinutugutan na makapagbiyahe ka na Coast Guard Pasakaw. Uli kaya na nakapuli na sa saindang mga lugar ang 71 mga stranded na mga persona sa Banwaan kan Pasakaw asin 20 mga rolling cargos na na-stranded kan na maglamasa ang bagyo digdi sa partikan Kabikulan. Uya si Philippine Coast Guard Officer 2 Eric Carreño kan Pasakaw, Camarines Sur. Ngayon lang pong aga, sir. Lit na po lang Kamsor ang pwede po makapagbiyay. Pa-Burias po sa San Pascual. Kung nagka-signal na po, automatic na po, wala na pong biyahe. Ang stranded po natin ngayon ay nasa 71 na po, 20 rolling cargos. Pero lang lahat po ngayon makakasakay na. Po, sir, kailangan po para maiwasan natin ang disgrasya. Si Philippine Coast Guard Officer 2 Eric Carreño kan na Pasakaw, Camarines Sur sa entrevista kan na Radyo Banat ni Benji Rivera. Gabus na mga stranded na mga pasahero sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, huli man kan na bagyo, ini anda daiman pinabayaan da tinauanin na atensyon arog kan pagtaunin na kakanon kan LGU Pasakaw sa paagi kan sa indang Municipal Social Welfare Development Office o anda MSWDO. Iyan na tanganing day magkagurutom ang mga stranded na mga pasahero. Uya si Philippine Coast Guard Officer 2 Eric Carreño kan Pasakaw, Camarines Sur. Ay na naman po, pinakaon man po kan di MSWD. Opo, pwede na po. Partiyan kan mga pahayag ni Philippine Coast Guard Officer 2 Eric Carreño kan Pasakaw, Camarines Sur. Pangatugang iyanan tiripunan kan mga barata sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa ido pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod an biyaya asin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. PBS Basta Bareta sigurado.